Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Well, itutuloy po natin yung pag-usapan, yung topic natin tungkol sa unfair labor practice. Nabanggit ko po kanina, di ba? Sabi ko po sa inyo na paano kayo mga Pilipino ma-asenso or ma-fatsoy kung tuloy-tuloy pa rin po ang maling labor practice ng mga employers. At yung huling binanggit ko po kanina, yung last video natin ay tungkol sa short sa kaha, kaltas sa sweldo. Of course, understandable kasi kasalanan ng kahera yan eh. So therefore, pag short, syempre charge sa kahera. Pero ang hindi ko lang talaga maintindihan dahil talagang kinuwento sa akin ng isang kahera ng isang mall na ang may-ari ay hindi ko na sasabihin. Habang kinukwento nga niya sa akin, although nangyari na yun I think 2 years ago, from the time she relayed to me her story, no? So, nabiktima po siya sa excess kaltas. Ibig sabihin, at the end of the day, or at the end of her shift, syempre, bilangin yung pera. Okay? Sumobra eh. Siguro, kumulang yung pagsukli niya sa customer. Or siguro, hindi na niya naalala na, kasi ako mismo, bilang isang customer, syempre naawa tayo sa mga kahera, lalo sa minimum wage nila. Palagi natin hindi na kinukuha yung change. Minsan umabot na nga ng 50 or 70. Lalo pag umiginti yung kahera, hindi nakasimangot kahit malapit ang closing time, maintindihan naman natin, no, pag malapit ng closing time, pagod na yung kahera, kadalasan hindi na silang ngumiti Pero pag nabutan natin yung yung kahera, although marami naman po sila na ngumingiti pa rin habang nag-entertain sa atin, habang pinipindot nilang kaha nila sa yung nabili natin. Pag nakaabot tayo ng kahera na ngumiti, syempre feeling natin parang tayo rin, pagod na rin di ba? Pagkatapos ng clinic, minsan hahabol pa tayo sa, for example, Save More. Syempre, dahil pagod tayo, minsan, minsan madaling tayo mainis. Hindi naman mawala sa atin bilang isang tao lamang, no? Okay, kasi pagod Okay, kaya pag napapagod po tayo, palagi tayong, madali tayong mapikon, etc. So, pag maka-encuentro tayo ng kahera na ngumingiti pa rin kahit pagod na siya, syempre, hindi mabigat sa bulsa natin, mabigay tayo ng tip, parang ganon. Yung tip na, yung hindi na natin tanggapin yung sukli. Okay? Kadalasan, sasabihin tayo na, Dok, bawal, Dok. Kasi kilala nila ako kasi customer Bawal, Dok. Pinipilit ko, iwan na lang dyan. May CCTV naman malinaw naman sa CCTV na hindi kayo humingi sa akin kusa lang galing sa akin, kusang loob, no? Kasi palagi kayong huminti. Ayun. So anyway, etong kahera nagkataon na nagkamali siya dahil yung loose change, okay, na worth 600 pesos, endorse na niya sa susunod na shift, okay? Yung mag-take over sa kanya. It so happen na sinama niya yung loose change. So, ang lumabas parang excess, no? Parang naging excess. Ayan. So, ang policy ng kumpanya, ng mall, pag may excess sa kaha, nako, kalta sa sweldo. Biro mo. 600 pesos na kalta sa sweldo niya, Ang masaklap pa dyan, kanino pumunta yung 600 pesos? Sa may-ari ng mall.
Anong klaseng patakaran yan? Ha? Pang-aapi yan at pagnanakaw yan. Inapi ninyo ang kahera at ninakaw ninyo yung excess na sakaha na hindi naman talaga sa inyo may-ari. No? So, talagang nakakalungkot. Habang kinukwento nga niya sa akin parang malapit nang tumulo yung luha niya no? Okay? So, paano magiging fatsoy itong mga Pilipino na empleyado na kung ganyan ang patakaran ng kumpanya? Dapat po ayusin yan ng gobyerno. At I can tell you this, pag ako'y nasa gobyerno na po, no? Okay? Ayusin ko talaga itong mga unfair labor practice. As a matter of fact, kasama na po yan sa aking platform number 4 titled Joblessness and Unfair Labor Practice. Ayun. So, ano pa? Pagdating naman sa itong mga negosyante, tungkol sa negosyo hindi na tungkol sa labor. Kaya nabanggit ko earlier sa previous video recording, kung may unfair labor practice, meron unfair business practice. Lalo sa bangko Ang may-ari na naman, ayan, hindi ko na banggitin. At Inchik man o Pilipino, pareho lang yan sila. Okay? Ang may-ari ng bangko, may-ari rin ng mall. Ayun. So, tayo mga small-time depositors, maliit lang yung pera natin pag may savings po tayo. Dati, alam natin ang minimum 2,000. Okay? Umakyat sa 5,000 ang minimum ngayon. Kasi pag below minimum, ayan, makaltasan ang savings ninyo. It so happen na hindi ko alam na inakyat na pala nila yung minimum savings, yung minimum deposit or rather maintaining balance to 10,000. Okay? Nung pumunta ako sa bangko, nagulat ako na may deduction ng 200 pesos 2 beses. Tinanong ko yung teller, bakit may deduction? Sabi ng teller, kasi below minimum na po kayo, sir, kaya yun. Sabi ko, di ba 5,000 ang maintaining balance? Sabi niya, hindi po, tumaas na po sa 10,000 pesos. Sabi ko, bakit hindi niyo ako na-inform in writing? And that's precisely why pinapa-fill up ninyo ang inyong mga depositor sa umpisa sa pag-deposit, okay, sa inyong personal data sheet ata, parang ganon, no? Or personal data card. Okay, sabi niya, kasi po nakalagay naman po sa counter yung naka-display yung mga deposit slips yet. Sabi ko, unfair naman yan kasi buti sana kung palagi kami pumupunta dito sa bangko at nagde-deposit, no? Or kahit nakapunta kami dito, kung hindi namin makita yan. So, para sa akin, I told the bank teller na it is the obligation of the management to inform each depositor in writing pag tinaas nila yung maintaining balance. Alam niyo, medyo nagalit ako, Okay? Of course, kailangan so, at the end, yan, binalik nila sa aking bank book yung 2 beses na 200 pesos na dinidak nila sa aking account. So, of course, syempre, dapat maging masaya po tayo, di ba? Kasi, alam natin na unfair yung bangko. Alam nila unfair. Kaya in-acknowledge nila na mali sila by returning the 400 pesos deducted from my account. Pero alam niyo bakit hindi ako masaya? Kasi po ako isang tao, hindi po nag-iisip para sa sarili lamang. Kasi inisip ko lang, ilan depositors na katulad ko, small time, na dinaya sa bangko. Paano hindi magiging fatsoy ang may-ari ng bangko? At paano
hindi magiging fat choy yung mga small-time depositors. Ha? Kaya po sa ginagawa nila, sila ang yumayaman. Ha? Kaya po nakarating sa Forbes list Ha? Pakonti-konti nakaw sa mga small-time depositors. Kahit pakonti-konti lamang yan, kung ibuo mo yan, abot pa rin yan ng milyones yan. Ha? Kaya napakasama talaga itong mga bangko. Ha? At saka isa pa, naabutan din ako ng isang bangko rin na ginanyan rin ako. Ha? Talaga nabawasan more than 1,000 pesos. Pinaklose ko na lang. Okay? So, talagang hindi tama yung ginagawa ng bangko ngayon. At saka meron din isang bangko na ang maintaining balance pa 100,000 pesos. Ano ba yan? Para bang ayaw na magbigay ng interest hindi pala maintaining balance. Kumbaga, sabi ng bank teller na walang interest daw pag below 100,000 pesos. Ano ba yan? Bago na ng patakaran yan? Ha? Dati po, noon I think that was 40 years ago, when my mother was still alive, masayang nanay ko pag meron interest po naka-enter po sa bank book. Ha? Okay? Nasa pangalan ko. In fact, sa sobrang saya niya, sabi na, may interest ka na, may interest ka na. Kasi malaki yung interest doon ngayon, naku, ang liit ng interest. Ha? Okay? Paano hindi yumaman ang mga may-ari ng bangko? At pag pinapautang nila yung mga konting pera galing sa mga small-time depositors sa mga negosyante, ang laki naman ang interest nila sa loan. Di ba? So, paano hindi magiging fat choy yung mga may-ari ng bangko? Ayun. So, sa sobrang laki ng interest, siyempre, yung mga negosyante, pag nag-umpisa na yung negosyo nila, siyempre, magtipid sila sa mga empleyado nila. Kaya mananatiling minimum ang sahod. Yun ang domino effect. Ha? Ang kawawa, yung pinakamababa na ranggo sa negosyo. So, ito naman mga may-ari ng bangko. Well, malapit na mag 13 minutes. Itigil ko muna, baka hindi ko po ito ma-post. Itutuloy po natin ito sa susunod na video natin. Maraming salamat po.